nakikinig naman ako sa PAGCOR at sa ating pamahalaan na kumikita ang Pilipinas dyan. Okay, pero hanggang hindi natin maisaayos, ang akin is suspinde muna. Ayusin muna. Imbes na agarang ban, suspensyon sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO ang rekomendasyon ni Senator Amy Marcos sa gitna ng panawagan ng kanyang ilang kasamahan na ipagbawal na ito sa Pilipinas. Para sa presidential sister, dapat ihayag ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang plano nito para ayusin ang mga POGO. Sakaling hindi talaga kayang ituwid ang mga POGO, saka na lang anya paalisin ang mga ito sa bansa. Kinukumbida namin si Chairman Altenco, total barkada naman yan, na ipaliwanag sa atin, sa Senado, sa Kongreso, at sa buong mamamayan, kung ano talaga yung mga bagong patakaran dyan sa POGO. Hindi ako tutol sa POGO o sa anumang mapapagkakitaan ng Pilipino. Pero sa kabila nun, hindi naman tama itong mga pangyayari. Pag-aralan natin maigi, alamin natin kung ano yung kailangan baguhin, at kung kakayanin, ituloy. On the other hand, kung lumabas na talagang hindi natin kaya i-regulate, katulad nung nangyari sa isabong, ihinto na yan sa lalong madaling panahon. Hindi na rin ikinagulat ng senadora ang impormasyong may kinalaman ang mga politiko at umano'y mga sindikato sa mga ahensya ng gobyerno sa operasyon ng mga POGO. Siguradong kasabwat din yung lokal, mahirap talaga yan kasi eto nga, baka nagpapaspasan ng lahat at may election next year, katakot-takot na fundraising, hindi naman magandang pakinggan na may POGO politician. Kung ganito kagulo at kung sino-sino na ang pumapasok, nakokorrupt na lahat ng opisyal at lahat ng ahensya ng gobyerno, itigil na muna yan. Itigil muna, isuspend at nasisira ang magandang pangalan ng Pilipinas, nasisira ang katahimikan dito sa atin at nagiging kanlungan tayo ng mga kriminal. Hindi naman tama yun. Sa ngayon, hindi pa anya nakakausap ng presidential sister si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa issue. Kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, muling nanawagan ang ilang mambabatas kay Pangulong Marcos Jr. na manindigan na sa issue ng POGO at tuluyan na itong paalisin sa bansa. Para kay Senator Joel Villanueva, dapat ipagdiwang ang Araw ng Kalayaan sa pamamagitan ng pagpapalaya sa bansa mula sa sugal at mga kaakibat nitong masamang epekto. Wala rin anyang pinagbago ang mga problema sa mga POGO magmula pa taong 2016. Nanawagan ang mambabatas sa kanyang mga kapwa-senador na suportahan ang nakabinbing committee report na nagre-rekomenda ng POGO ban sa bansa at umaasang maisasalang na ito sa plenaryo sa lalong madaling panahon. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.